Welcome sa aming latest video kung saan ituturo ko ang teknik ng pagluluto ng ginisang ampalaya para hindi mapait at maging enjoyable ang ating pangulam. Kaya simulan na po natin. Unahin natin ang ating ampalaya na gagamitin. Alisin natin yung dulo, itong may tangkay. Ituturo ko sa inyo kung paano hindi maging mapait ang ampalaya. Ang ampalaya talagang mapait na yan, pero malaki ang maiibawas sa pait ng ampalaya sa mga gagawin natin. Madali lang to, basic na basic ito sa inyo. Etong nasa gitna niya, aalisin natin yan. Yun bang hanggang dito, yun na lang ang matira kasi napakapait nito. Alisin lang natin lahat. Kukod ko rin natin ng kutsara. Ganito lang. Eto na. Yan. Inalis kong mabuti. Then, slicein lang natin yan ng pantay-pantay. Pwedeng sobrang ninipis. Depende po sa inyong gusto. Ngayon naman, babawasan natin ang pait niyan. Hindi ako naglalagay ng tubig. Effective din yun, pero mas effective kung asin lang ang ating ilalagay. Kahit medyo madami, okay lang kasi huhugasan naman natin yun. Kaya tayo naglalagay ng asin para ma-draw out ang bitter juice sa ating ampalaya. Tatanggalin yan ang pait. Pansin nyo, pagka magpiprito tayo at inaalisan na at inaasin na natin ang baboy, medyo nadadry siya. Dito naman sa ating ampalaya, dinodraw out niya ang pait. Huwag nyo lang kadiinan para hindi masira ang ating ampalaya. Pag naasinan na natin na ganyan, hayaan lang muna natin siya for 15 to 30 minutes bago natin hugasan ng mabuti. May tamang pagluluto din dito. Ituturo ko sa inyo, ihahanda ko lang yung iba nating ingredients. Itong ating pork na gagamitin, hindi ko na ipapakita po dito sa video kasi piprituhin ko lang po ito. Aasinan ko, hahayaan ko rin ng 15 minutes, then ipiprito ko. Tapos hihiwain ko into bite size. Okay, ito yung mga simpleng ingredients na ginagamit natin sa pagluto ng ampalaya. Bawang, syempre, para maging savory ang ating pangulam. Then, sibuyas. Maraming sibuyas, mas maganda. Kasi yung sweetness flavor ng sibuyas, binabalansin niyan yung pait ng ating ampalaya kapag niluluto na. Kaya, importante na gisahin muna natin ang ating sibuyas. So, slicein na natin. Okay, set aside muna natin. Katabi lagi ang posporo pagka naghihiwa ako ng sibuyas. Naituro ko naman to kung para saan. Itong bawang, pipinuhin ko lang. Set aside din muna natin. Susunod natin ang ating kamatis. Sa kamatis, hindi ako nagtatanggal ng buto, lalo na kapag panggisa. Sa salad ko lang yung ginagawa, ang pagtatanggal ng buto. Mas maraming kamatis, mas masarap. Kasi yung natural sweetness niyan at acidity, tumutulong yan para ma-neutralize yung pait natin. Kaya itong mga to ang traditional na isinasahog nating mga Pinoy. Kasi may mga natural sweetness. Basta may sweetness, nakakatulong na ma-reduce ang pait. Actually, pwede nyo rin yan lagyan ng konting granulated sugar o kaya oyster sauce. Basta yung may konting tamis lang. Pero dahan-dahan lang pag dadagdag ng paglalagay ng asukal. Baka naman mapasobra. Konting-konti lang. Slicing lang natin ito lahat ng maninipis. Set aside din natin. Lalagyan din natin ng itlog, syempre.
Inihahanda ko talaga lahat ng ingredients kapag nagluluto ako bago magluto para mas padali ang gawain. Lagyan ko yan ng pinch of salt. Hugasan na natin ang ating ampalaya. Piprituhin ko muna ang ating baboy. Hindi ko na ipapakita kasi alam nyo na yan. Liempo. Malutong yan. Lagyan natin ng konting mantika. Use na to yung ginamit ko pagprito ng baboy. Gigisahin na natin ang ating sibuyas hanggang maging translucent. Pwede nyong hinaan, pwede nyong laksan. Pero pagka ampalaya na, naka-high heat tayo. Ito ang ating bawang. Pag lumabas na yung aroma ng ating bawang, pwede na nating isunod ang ating kamatis. Lulutuin natin mabuti ang ating kamatis, yung wala ng tigas. Okay, hinaan ko muna ang apoy. Medium heat lang para mas mabilis lumambot ang kamatis. Eto, lutong-luto na ang ating kamatis. Ngayon, ibabalik ko na sa high heat. Ilalagay ko na ang ating ampalaya. Konting tubig, konting-konti lang. Paminta. Asin. Magic sarap. Dagdag flavor. Mabilisang luto lang to. 2 to 3 minutes lang. Hindi ko na palalagpasin pa doon. Partially cooked lang. Para yung bang pinalambot mo lang ng konti pero may crunch pa rin. Pagka kasi partially cooked, mas masarap, mayroon pang crunch, mas na-retain ang nutrients, mas vibrant ang kulay, at kapag sa ampalaya, mas less ang pait. Pag medyo nagseset na yung eggs at saka ko yan hahaluin. Huwag nyo kalimutang tikman ko para alam nyo kung saan kayo mag-a-adjust. Kung nakulangan kayo sa asin, dagdagan nyo na lang. Actually, pwede nyo rin yan lagyan ng konting oyster sauce, konting soy sauce. Nasa inyo na po yan. Okay, muntik ko nang makalimutan ang ating karne. Ilagay na rin natin. Okay, pwede na to. Medyo moist pa yung ating egg pero masarap pagka moist pa. Pero nasa inyo, kung gusto nyo ay medyo dry yung itlog o lutong-luto talaga.